magnify you. We want to thank you, Lord, for this day, O God, that you have given us. Thank you for the whole year that you have sustained us, Lord, so that we could be able to reach this day. And thank you for giving us this opportunity to come together to learn more and be reminded to your word. Father, bless each and every one. Bless your word. Bless your servant, the Lord God. Father, use me as your mouthpiece, O Lord, for I know that I'm nothing without you. Father, thank you. Bless your people, even those who are joining us online. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Mamayang gabi ay service pa rin natin. We service para we welcome the new year with praise and worship. So we have worship explosion. Napakaganda po na i-welcome natin ang bagong taon na may pagpupuri. Amen? And of course, tomorrow, napakaganda po na ang first day natin ay ibibigay natin kay Lord. Ang first meal natin, ibibigay natin kay Lord. Di ba? Napakaganda. Kaya let us start our year with the Lord, with prayer and fasting. Kaya huwag ninyong sayangin ito. May kasabihan na if you start right, then all right. If you start wrong, then kaya it's good to start right. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Last day na ito. At alam natin na basta end of the year is often a reflective time. Yeah? Parang, ayan. Pero, sana, maganda naman na pwede nating isipin kung ano ang nakaraan, no? Pero, kung if our reflection concentrate on us, wala. Kung minsan, nakaka-discourage, di ba? Bakit? Dahil sa mga failures, mga burdens, mga disappointment, ano? But, kaya the right reflection will cause us to look to the Lord. Kaya napakaganda po na ang isipin natin sa nangyari sa taong ito ay yung mga bagay-bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ano? Mga kabutihan niya, katapatan niya sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Dahil kung i-concentrate mo sa mga nangyari sa buhay mo, wala, ma-discourage ka lang, di ba? Pero kung i-concentrate mo sa kahit ganun, ang mga pangyayari, pero makita mo pa rin yung katapatan ng ating Panginoon sa buhay mo, doon ka mai-encourage. Ano? Hallelujah. Praise the Lord. Dahil naniniwala po ako na walang bawat isa sa atin, marami tayong pinagdaanan sa taon na ito. Tama? Sa pamilya, sa asawa ninyo, sa mga employment, mga relationship, sa mga friends, sa mga ministry, yan. But we praise the Lord. Sabi nga ninyo kanina, kahit ganun, nakatayo pa rin tayo hanggang ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Lumalapit na tayo. Lumalapit na tayo. Habang nag-iiba ang taon, lumalapit din tayo sa daanan natin. No? Okay. Okay, sa mga nakaraang araw,
napapunta po ako sa Deuteronomy na nagbasa. Anong sa tingin ninyo? Pumunta ako sa ano? Nagbasa po ako doon sa Deuteronomy. And doon ko na-remind sa akin yung mga sinulat ni Moses. Yeah? Na ang taong ito ay may experience regarding translation. Regarding translation. Alam natin that ang mga children of Israel ay si Moses, ginamit ng Panginoon para dadalhin niya ang mga Israelite doon sa saan? Sa Canaan. At to cut the story short, makita natin ng mga Israelites, nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Nakita nila kung paano nagmilagro ang Panginoon. Nakita nila ang maraming himala ng Panginoon sa kanilang buhay. Kagaya ng Red Sea. Yan. Nagmilagro ang Panginoon para lumaan ang mga anak ng Diyos. Nakita nila kung paano naggalit ang Panginoon during the time of Dathan and Abiram. Nakita nila kung paano bumuka ang daga. Bumuka ang lupa. At kinain sila Dathan at Abiram at ang kanilang pamilya at ang mga tao na sumunod sa kanila. Nakita nila yon, mga milagro, katakataka na ginawa ng Panginoon. Okay. At pero ang mga Israelite, kung minsan, parang walang nakita. Yeah? Kung minsan, ganun ang mga tao. No? But I would like us to read, let us go to Deuteronomy chapter 11. At makita natin dito na sa buhay natin, ang mga Israelite ay dapat mayroon silang pupuntahan. No? Mayroon silang pupuntahan. Ganon din tayo. Hindi dahil nag-end ng taon ay sasabihin na natin, tapos na ang buhay ko. Yeah. Okay. So let us read Deuteronomy chapter 11. Let us start in verse 7. Okay. Sabi niya dito, ito ngayon, itong sinabi ko. But it was your eyes that saw all these great things the Lord God has done. Yung mga preceding verses, makita natin ang mga miracle na ginawa ng ating Panginoon. Kaya, ayan. But it was your own eyes, yeah? Mga mismo nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon. Next verse. Observe therefore all the commands I'm giving you today, so that you may have the strength to go in, and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Okay? Next verse. And so that you may live long in the land, and the Lord swore to your ancestors to give to them and their descendants a land flowing with milk
and honey. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. It is a land that the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Next verse. So if you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land and its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain new wine and olive oil. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Verse 17. Then the Lord's anger will burn against you, and He will shut up the heavens so that it will not rain in the ground will yield no produce, and you will soon perish by the good land the Lord is giving you. And this is the word of the Lord to His people, the Israelites. And this is also a word of God to each and every one of us, especially today, ngayon, magtatapos na po ang taon 2025. Okay. Kaya, ang title ng message natin is, The Message to Remember This Year End. Okay. Unang-una, habang unang mensahe na dapat natin alalahanin. Yes, number one, God has more for us to possess. Mayroon pong mga bagay-bagay na i-possess natin. Mga bagay-bagay na angkinin natin. Kaya dito po sa nabasa natin, starting verse 7 to 10, sabi niya, nakita ninyo, but it was your own eyes that saw all these great things the Lord has done. Nakita ninyo yan. I believe na bawat isa sa atin, maraming ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa mismong buhay natin. Yeah? Alam ko po mga kaibigan, na ganun. At doon sa next verse, sabi niya, kagaya na itong mga Israelite. Kaya sabi niya dito, observe therefore all the commands I'm giving you today, so that you may have the strength to go in. Ibig sabihin, yung pagtupad natin sa utos ng ating Panginoon, yan po ang kalakasan natin para makapagpatuloy sa ating dinadaanan patungo sa kaharian ng ating Panginoon.
Kaya sabi niya, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Yeah. Ibig sabihin, if we will not obey the command of God, we cannot go in. We cannot continue. So nga, yung panagtulog tayo, isutipigsa tayo, nga sumrak manan, ti baro nga tawen, nga mangipatuloy, iti panagna tayo, nga sumursurod ka ni Amo Diyos. Amen. Amen. Kaya yung hindi nating pag-obey, yan ang humahad lang. Yan ang humahad lang. Yan. So that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Next verse, anong sabi doon? And so that you may live long in the land the Lord swore to your forefathers, ancestors, to give to them and their descendants a land flowing with milk and honey. Adal ngay dito'y. Sabi niya, and so that, di ba, if you obey the command, you have the strength to go in, to the land. Tapos, sabi niya dito, and so that you may live long in the land. So kaya manuhan tayo agturnog, han tayo agbaybayan. So magkaya, tanuhan tayo agturnog, umayti pa nakatermini. Ama, nagbaybay so, umayti pa nakatermini. Abay, hantayo kami nagturnog. Ay, iso nga, masapol nga agturnog tayo. A land flowing with milk and honey. Tihong kung kano, land of flowing with milk and honey. So nga po na nga, supilit na naging na nagawin. Apay, nagawin kayo dito'y earth. Kas na kano nga from heaven to earth. Uray pa itiday ko nga, kahit itong verse na ito, it's because why God is blessing you, it is because you are obeying His command. And, okay, let's go on. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Yung pupuntahan ninyo, hindi kagaya yung land of Egypt, sabi niya. Hindi kagaya yung pinanggalingan ninyo na doon kayo nagplant, doon ang itinanim ninyo ang binhi ninyo, irrigated doon by foot, in a vegetable garden. Hindi ganon. Nagtatanim ka, iamin na, binim, amin na ramidam, talaga nga. Pero, yan. Kaya makita natin dito, okay, we'll end first here. So makita natin dito na mayroon at mayroon hindi pa tapos na dapat natin ituloy sa susunod na taon sa buhay natin. Amen? Amen. Ano pa'y aramidan tayo? Amen. Hindi pa tapos ang gagawin natin. Dito sa Hong Kong, hindi pa tapos. Otherwise, pinauwi ka ni Lord kung tapos na ang mission mo dito.
nandito pa rin tayo. Kaya mayroon pa tayong gagawin para kay Lord. Mayroon pa tayong gagawin para sa trabaho ng Panginoon dito. Kaya maghanda-handa na tayo. Amen po ba? Maghanda tayo dahil marami pa tayong gagawin. Hindi pa tapos ang gagawin natin. Marami pa tayong gagawin na para sa ating Panginoon. Okay. Number 2. Number 2 is God works from start to finish. Ibig sabihin, ang trabaho ng Panginoon, ngayon na kung i-start niya, tatapusin niya. Amen? Hindi dahil mag-end yung taon, ay mag-i-end din. Ay, tuloy-tuloy yan. Tatapusin ng Panginoon kung ano ang in-start niya. At I would like us to continue to read in verse 11. Okay. Sabi sa verse 10, gusto kong isave po nga data. Kunana, the land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot, as in a vegetable garden. Naligyat kas la Egyptan, inmula yun, nag-garden kayo, inmula yung tiling iyo, naggabyon kayo, nag-fertilize kayo, kasi siguro niya. Kaya't kung nga basahin tayo next, verse 11. But the land you have crossing, the Jordan. To take possession of is a land of mountains and valleys that brings rain from heaven. Hallelujah. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that brings rain from heaven. Next verse. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, ganun ang Panginoon. Susustain niya tayo. Susustain niya tayo. Alam niyo kung bakit? Doon sa Revelation. Doon sa Revelation chapter 1 verse 8. Anong sabi doon? I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Praise the Lord. Isu nga ore ang enti tawon. Hantayo nga ang ienta, hantayo nga hangad tayo ni Lord. Isunat the beginning and the end, tibiyag tayo. Isunat the beginning and the end, iti aming namang mangyari, ito'y rabaw tilaga. Kaya kahit mag-iba, mag-end ang taon, hindi mag-i-end ang trabaho ng Panginoon dahil siya ang mag-i-end sa kanyang trabaho. Amen. Amen? Pero ang gawin natin, sige lang. Dahil yung paglilingkod natin, yung ginagawa natin, if
i-bless tayo ng Panginoon. And remember, sabi niya, the land that you are entering, ni Apo Diyos, ni mansibsibog, ni Apo Diyos, ni mangbibindisyon, ni Apo Diyos, ni nakimukukwa. No, di niya Egypt, kung sinibsibugan, di todo kung sinibsibugan nyo. Dahil ito'y pag-interan nyo na garden na talaga ni Apo Diyos. But remember, you cannot enter there kung hindi ka magiging tapat sa command ng Panginoon. Hallelujah. Isaiah chapter 46 verse 10. Anong sabi doon? So kung mabasahin natin. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Yeah? I make known the end from the beginning. From the ancient times, sabi niya. Kung ano ba, what is still to come. Kung ano ang plano ko, iyan, it will stand. And I will do all that I please. Gagawin ko kung ano ang kaaya-aya sa akin. Hallelujah. Kaya alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang ginagawa natin. Alam ng Panginoon ang sakripisyo natin. Alam ng Panginoon kung sino tayo. Amen. Amen. Ay, so kamo ni Apo Diyos, uray pa nanipod in may kalito ko. Anong magtawon mo dito ko? At hakapalaan dito. I-ento ni Apo Diyos, palagyan mo ito, yung nagpasan niya, purpose ni Apo Diyos na mission mo. Hallelujah. Nung ang kangagtultulnog, masapang malpas. Nga, titarigagayan tayo kumatad yay, ang end ngay adati blessing. Amen. Nga di jay, basta maputod, kaputi kinasukir tayo. You know why? Because, kung alam mo na in-end ng Panginoon, wherever you are, yung blessing ng Panginoon, kasama pa rin. Yes. Kasama pa rin yan. Sumawan ti pagdanagam. Dahil awan ti pagdanagam. No, in-end mo, kaputi kinasukir mo, ay, what do you expect? Yan. Sa time to ang bababawi. Diba ko na niya Apo Diyos nga, I will bless you in the country, I will bless you in the city. I will bless you when you come in, I can bless you when you go out. Yan. Ibig sabihin, wherever you go, the key of blessing is obedience to the Lord. Hallelujah. So nga, ang tunog tayo, oray no mapaspasama, sige lang tunog tayo. Amen? Amen. Maminsan ko, dati ko na tayo nga, mayat na ito yung naalaw kanya. Maminsan ko kasi, mayat na ito yung natawan kanya. Tama niya, ayun, halas na ito natawan, iyan ko, at dapat tikas dyan, you know, so diyan ko nagkaroon na, it is the day of reflection. So i-focus mo dyan ka iti sarili, i-concentrate mo dyan sarili, maupay ka, talaga. Ikita ang di siya kinaimbag ni Apo Diyos. Mauray pa iti niya nga sitwasyon ka, handa ka lang namin ay bayan ti Apo. You will be encouraged to go on. Yeah? Kaya, hantay nga, ang nga diyan ti parang, ufokusan tayo, yung kinaimbag ni Apo Diyos. Kinaimbag ni Apo Diyos, isuti pang i-fokusan tayo. Iuray mo siya, i-focus ko siguro,
Tuwi tilubong ko lang siguro nga ay dahil ti ka mamalasan mo na tawon kanya. Pakakunak mo tayo ti pamilya mi kat naawanan na tiluwa. Naawanan kami nga duwa. Ay naawanan ti duwa ti pamilya mi tatangatawan. Kita New Year na di hospital. The New Year na di hospital. Nga ni Apo Diyos na imbag lang ta. Amen. God is good na ta all the time. So praise the Lord. Naimbag lang ta ni Apo Diyos. Okay? Number 3. Number 3. Nagpita yun. Okay? Number 3 is God sees and God cares. Yeah. Makita ni Apo Diyos and God cares. Kasano niya tinukan? God sees and God cares. Makita ni Diyos kat aywanan mo ni Diyos. Ganon sa atin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, mayroon po tayong dadaanan, mayroon po tayong gagawin, mayroon pa tayong ano yun? Itutuloy na gagawin. May ini-start tayo, tuloy yan. At kakayaan natin na ang Panginoon ang kikilos. Dahil alam ninyo, sa pagpapatuloy natin, makikita ng Diyos. At kung tayo magpatuloy na sa ating katapatan sa Kanya, then God cares. Amen. Hallelujah. Kaya doon sa Deuteronomy chapter, let's start continue to read in verse 13. Sabi niya, so if you faithfully obey the commands I'm giving you today, to love the Lord your God, you see, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Next verse. Then I will send rain. Tingnan ninyo. I will send rain on your land and its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain new wine and olive oil. Tingnan ninyo, yung kina-faithful natin, yung faithfulness natin sa command ng Panginoon, iyan ang dahilan kung bakit nabubuksan ang blessing. I will send rain, sabi niya. So, ibig sabihin, kung hindi mag-send si Lord ng rain, walang rain. Kung walang rain, walang fruit. Dahil hindi tumutubo ang mga tanim. Kata nyo no, DJ nga tag-init. Tingay awag na DJ. El Niño. Ada? La Niño. El Niño kada La Niño kada. Yan. Next verse. Niya ko na next verse. I will provide grass in your fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Tingnan ninyo. Patubuan pa niya ang Diyos na giti. Grass no, at kanan na giti. Baka kada kambing kada ngangyo. Ano ang gawin kayo, ada pulutan. Satisfied kayo. Wala ni Manang ko dito. Manong, at tarakan kayo, di kambing tanong dati, agamit kami katandati. Tayo. Ay, nalalakapin mati. Nagrigat kaya agaywan di kalbing. Kanang nanay galing amin. Kami na, kita ko, ili ko, nagado, di kambing na damdamok, mamakita na nagado, di kambing na. Atay, adagan siya, itam-tambak, hindi niya kambing ka.
pukpukawak ko na, ano, di kamping! Yung pinagdaan panunod ko, kanan na diya bagay. Ang handa na yung piman kanan diya bagay. Unang niya may naanos na yung kamping yung handa mga bagay. Kas diya tikas na niya ang Diyos. Yan. God will bless us. Yan. Bless ng Panginoon. Pati ang trabaho natin, pati ang pamilya natin, pati ang mga tanim natin. Next verse. Be careful! Pero ito, may warning. Be careful! Or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Mag-ingat tayo. Baka ma-entice. Ma-tempt tayo. Yeah? Ma-tempt tayo. Kat umadayo tayo, kat agdayang tayo kalagitidat na lumang adigyusan. Ano, in short, aganat tayo, mag-ingat tayo, baka ma-dissuade, baka mabawing. Diyan pa nagserbi tayo. Amo yung worshipping other gods dita. Haan lang na diyan pribulto. Hindi lang yun. Example, baka mag-business ka, mabawin ka. Ang daming mga nawawala sa Panginoon dahil sa business. Ano na ang ginagawa mo? Kaya mag-ingat tayo. Yan ang nakakahinder, yan ang nakakasira sa ating paglilingkod sa Panginoon. And verse 17, anong sabi doon? Then the Lord's anger burn against you. Tingnan ninyo. Kung tayo'y tumalikod, kung tayo'y lumayo sa Panginoon, kung tayo'y magpuri at dumaan sa ibang daan at magpuri sa other gods, the Lord's anger will burn against you and He will shut up the heavens. Tingnan ninyo. Will shut up the heavens so that it will not rain in the ground, will yield no produce. Tingnan ninyo. Makaungat ni ang Diyos, i-close na ni heaven, the bendisyon. Awan to titudo. Anto ka bumadagiti mulmula. And you will soon perish from the good land the Lord is giving you. You see? Kaya mag-ingat tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mag-ingat tayo sa ating pagdaan, paglakad. Sana po, habang nag-forward ang taon, mas lalo tayong mag-forward din sa ating paglilingkod. Ang nalijay, may idalan tayo kat, maawangan tayo magtan. Magkepoy tayo magtan. Yan. Ano yun? Habang bumakbagat, dapat gusto mo maawatak na din. Diyan kanta na, the longer I serve Him, the sweeter it goes. Gayang di jay, dapat lang kumangakas jay. Dahil, habang tumatanda ka, lumalapit ka na Lumalapit ka. And it will encourage you to go on. Dapat magiging sweeter. Dapat magiging sweeter. Kagaya ko, for example, I am already 55. Yeah. Magsaludak di sayang. Magsaludak di sayang. May magbakutak lang gawin, hindi pa nagserbi. Sakta pa lang agsanod. No, dapat sweeter. Magiging sweeter because you are coming closer to the end of your life. Kaya, praise the Lord.
Ganon, mga kaibigan. You see, it will, if we disobey the Lord, the Lord's anger burns against us. Amo yun na makaungat niya ang Diyos. I-close na nga yung television. I-close na television. Isumawuray kung natin if God will open, if God will bless you. Hindi ako nang gano'n din ang daak niyang Malaysia. Hindi ko, renibyo ko niya may isang kapsat. Hindi. 19 kupong-kupong. Wala na kanya. Impact, imbis na ikaw ni pastor pag pinag-offer niya. Madikot. Wala na. Nasaktan kami nga eh. Nasaktan, hindi renibyo ko. Yeah? I tell you, He put use the altar. He put use the bendisyon. One time, recently, magmagna I'm just thinking, no, anya tiinayon ko ijay, amoy mo hindi ka sasaan ay kapsat mo tata. Kat, ni, anay. Sinabat ko di kapsat ka. Agawid isuna, agawid, nagsaliwasyo kami, kita. Ilipan ka, nagsubliman na, kinamat na. Bishop, ay tilayan niya Christmas mo. Kunan. Katakot niya. Gusto mo, di inayon ko. Hallelujah. Kasyan. Dahil ito'y kumanin nga kasta. Tututalaw ko. Ito'y papandat di hospital, kasapulan dati. Pamasahin, sumurot, kasapulan dati ko. Tala di dakil na gastos na katangan din siya kabsat ko na may sa renda yung operation na awan din siya. Kuna nabiman nga baging man dahil ito'y ay mananta ni aron di katangan dito ay akraman na ito'y talaga nung kasi gaya may nagitino doctors na kakalwada, na nurses na kakalwada nga mga sikaso. Lang piman ti kasla lang piman nga kwan kat pakanin na lang isuda kasjay. So nga kwan kapag tanong ka gusto di jay. Gusto di jay kasapulan na tinutan ko ganin dagi jay kwan gusto di. Patulog ko man 20,000. 20,000. Katututalog ayo awan di pagpamasahin manang ta. Kung kuna kinjay. Ugam ko kailangan na hindi, uray ada tingam ko nga, kaya times ko pa yung din. Kung ano mo mapalin na, ako talaga nakasipa rin sa talaga, ano mapalin na. Hindi ko ka, mapano ko itap up. Paano ko ba itap up ka? Kung na niya, pag-roll ko dito, kung na niya may sarakap sa ka, apay nakarimit ka. Kung kunalakan niya, apay aya, wala nakasta. Apay na, ako man may magbaga nga mapanak agrimit, ako man may magbaga nga mapanak ang tak-up. Rumanak lang ko manita ka kung na, apay gusto, apay hindi siyang nakarimit ka, kung kunalakan niya. Hindi ko ang kata, inahin mo na ito, i-limit mo. O, dati limit mo. Kunala, ako man may magbaga nga mapanak agrimit. You see how God will work? Sobra-sobra pa yun. So, mga naging bag ni Apo Diyos. Amen. God can open anytime, anywhere, everywhere. God can open and God can meet your needs. The secret is you just be obedient to Him. And God will open heaven. Huh? Hallelujah. Psalm chapter in Psalm chapter 65, verse 11, starting verse 11, basahan tayo man to 13. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Puro
tawan. Ti panagbiag mo, ti bendisyon. Nagiti cards mo. Iti kaliton. Kada... Ano ba yun? Overflow with abundance. Next verse. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. And verse 13. The meadows are covered with flax, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. You see? Hallelujah. Kaya napaka-buti po ang ating Panginoon. Kaya ang gagawin natin, sabi nga natin, mayroon pa tayong gagawin, mayroon pa tayong dadaanin, mayroon pa tayong land na dapat i-possess. God works from start. Ang Panginoon ang nag-start, siya ang mag-finish. Tutulungan niya tayo sa ating paglalakbay. God sees and God hears. Makita ng Panginoon ang sakripisyo at paglilingkod natin at iingatan niya ang bawat isa sa atin. Ibibless niya ang buhay natin. Kaya patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayo na gagawin kung ano ang dapat natin gagawin. Papasok na tayo sa bagong taon. Pasok na tayo sa bagong taon at sige, tuloy pa rin ang paglilingkod. Tuloy pa rin ang paglilingkod. Kaya ang ating conclusion na tayo. Our conclusion is in Ephesians chapter 2. Let us read Ephesians chapter 2, verse 10. Sabi niya, For we are tama ba ang Ephesians, Philippians? Okay. Correct na tama diyan. Correct quotes naman lang. For we are God's handiwork, workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kaya makita natin dito na may word tayo na hinanda ng Panginoon advance na dapat nating tapusin. Dapat nating gawin. Hallelujah. Kaya sabi nga natin, sabi ko nga, dinala tayo ng Panginoon dito sa Hong Kong. Tayo ang kapartner ni Lord dito para gagawin ang kanyang trabaho. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam niyo, sa lahat ng the best para sa akin. Best pa rin ang Hong Kong para sa akin. Yan. Oo, sabi nila, best ang Korea, best ang Japan, Singapore, kasjay. No, ako yung kakabsat. No, regarding the transportation, tanwa, Hong Kong is the best. Very accessible amin. Very systematic. Very systematic. So nga, oray na ni natilibing dito pero okay pa rin. Yeah. That's why we thank the Lord. Iso nga naman minsan di dyan di mang-encourage ko ti sarili ko at syempre, ibiro ka mo at sarili ti mang-encourage ti sarili. Awan mo ti mang-encourage kanya. Amo yun naman minsan kasi niya di pa nang kita dati ang dakder dito yung pulpito, pastor, superman, superwoman, kasjay.
Kas bakit nga hanga mga timamintan ng Diyos namin. So nga, kasi dyan, I keep on saying, thank the Lord. Thank you, Lord. Ay niyag mo ng siya nito yung trade center of Asia. Walang mata. One. So we need to, that is one secret. We need to know how to find a way to encourage yourself to go on. Amen. Of course, number one, just kneel down to the Lord. Kneel down, that is the number one secret. Yan ang number one na sekreto. Mag-kneel down ka lang kay Lord, and after that, you will be encouraged. Kaya yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya ikaw at ako, mayroon at mayroong hinanda ng Panginoon na dapat mong gawin habang nandito ka sa Hong Kong. Otherwise, iuwi na ka ni Apo Diyos. No, awanan ti aramidon dito. Iuwi na ka ni Apo Diyos sa Pilipinas. Hijay Pilipinas, ti ayam ti adda ti aramidon manin. Kasjay. Hallelujah. But remember, if you are faithful to God, even you go home to the Philippines, God can bless you. Amen. God can bless you. I can bless you in the city, in the country, come in or come out, then the blessing of the Lord. Anong to pa'y dadan to'y Hong Kong? Wala dadan to'y butas mo ti Ursada. Adaman ti Ura Agay Pilipinas, bless mo ti Vietnam. That's why the secret is our faithfulness to the Lord, because He is the one who can shut up the heaven, and He is the one who can open heaven to bless His people. Okay. In Colossians chapter 3, verse 23 to 24, ito ang dapat natin gawin. Kita mati Philippians 2:10. For we are, the verse that says, which God started in you. 1:6. Yeah. Sige man, ikaw man din dyan. I-flash mo man din. Ito naman dito yung outline ko din. Okay. You see, if we will do our best, ito pa sabi niya, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yan. Kaya, i-accomplish, tatapusin ng Panginoon yan. Kung ano ang sinumulan ng Panginoon sa buhay natin, kung tayo'y tapat sa Kanya, tatapusin niya yan. Hallelujah. Kaya, ang gawin natin, ito na, Colossians chapter 3, verse 23 to 24. Kaya, ang gagawin natin, sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart. Yeah, with all your heart. As working for the Lord, not for human masters. Kaya kahit sa trabaho ninyo, kahit sa employment ninyo, ang trabaho ninyo, isipin ninyo na ginagawa ninyo yan para sa Panginoon, hindi dahil lang sa amo ninyo. Oh. Dahil kung nagsasakripisyo kayo, dahil lang sa amo ninyo, wala. Kung wala na yung amo ninyo, wala na yung katapatan ninyo. Pero kung ilagay ninyo sa isipan ninyo na ginagawa ninyo yan dahil sa Panginoon, wala man ang amo ninyo at mayroon, tapat pa rin kayo sa trabaho ninyo. Yan ang gusto ng kagustuhan ng Panginoon. Gagawin natin with all our hearts. Ano yun, nuhan nga nang galing puso nga, di pa nagtrabaho ka, mabanban mo ka lang. Diba? Mabanban mo ka lang, maungkuma ka lang.
masasalot ka. Awan, di ka ganay gaya. Yan. Verse 14. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Ito po ang sekreto ng lahat. Ito po ang isang sekreto na tayo po ay masigla, masaya na magpatuloy, na gagawin ang ating mga ministry, ating trabaho para sa Panginoon. Dahil, ayan, naglilingkod buong puso. Ginagawa ang ministry buong puso. Ginagawa ang trabaho buong puso. Iyan ang sekreto. Since you know that you receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So nga, uray no mabayag tayo, uray no inal, uray no kankanayon nga, panhan tayo nga maumuma, because we know that we are serving the Lord, we are not serving man. Uray no anda ti testing, uray niya ti problema ti ministry, nagpapatuloy pa rin. Uray ang sukat ti tawan, sige. Amen. 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 Sige, simulan natin uli. At tatapusin natin uli ang paglilingkod. Kaya, yan po, ito po ang ating message sa hapon na ito. Na dapat nating palaging i-remember. Alalahanin natin, mayroon pa tayong gagawin. Marami pa tayong gagawin. Kagaya ng mga Israelites, marami pa silang dapat ipagpatuloy na lumakad. Dapat natin, ano pang second? God works from start to finish. Alalahanin natin na ang Diyos natin, ang Diyos natin ang tumawag sa atin at kung ano ang sinimulan niya sa buhay natin, kung tayo ay tapat, ay tatapusin niya. At ang number 3, God sees and God cares. Nakikita ng Panginoon ang paglilingkod mo at ang Panginoon, God will care for you. Amen. Father God, thank you for your word. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Magtatapos ang taon na ito, 2025. At kami po, Panginoon, ay papasok sa bagong taon. Lord, tulungan mo kami na magpatuloy. Dahil alam po namin na marami pa kaming gagawin para po sa iyong kapurihan. Marami po kaming gagawin, Panginoon, para po sa iyong trabaho. At alam po namin, Panginoon, kung ano ang sinimulan mo sa buhay namin. Tatapusin mo yan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na alam mo kung paano kami maglingkod sa iyo. Alam mo kung ano ang sakripisyo. Alam mo, Panginoon, kung paano kami lumakad ayon sa iyong kalooban. At alam po namin, Panginoon, that you will care for us, Lord. Di mo kami pababayaan dahil alam mo ang direksyon ng buhay namin. At sana po, Panginoon, sa bagong taon na papasukan namin, Panginoon, mas lalo pa kaming magiging masigasig, knowing, O God, that we are coming nearer, Lord, to the promised land that you have promised to our ancestors. Father, thank you. You have promised, Lord, that we will enter heaven. So, Father, we pray to continue to strengthen and empower us, Lord God, so that we could continue to go on in our walk with you. Father, thank you. Bless now your people. Bless each and every one, Lord, especially our service to you. We give you the glory, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Balik ko po sa himsin. Praise God. Thank you, Bishop.